Nandito tayo sa kahabaan ng E. Rodriguez Sr., District 4, Barangay Immaculate Concepcion. And, kasulukuyang nagdi-dismantling operation ang kupre sa waiting shed. Bawal na ang mga waiting shed at boundary marker sa Quezon City na may mga pangalan at mukha ng politiko. Aalisin ang mga ito batay sa utos ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Yung order namin para sa pagbabaklas ng mga waiting sheds ay bunsod ng advokasya ng grupong mga anti-EPAL. Dahil doon, nag-identify kami ng mga street furnitures na sa pananaw ng grupong yun ay epalus o ma-epal. Sa tingin ko, mahal na paraan yun na gibain. Ang pwede lang siguro ay repaint na lang yung mga waiting sheds na may pangalan ng mga politiko. Hindi naman kailangan gibain Kasi sa tingin ko, ang gagamitin ng pera ay pera ng taong bayan, di ba? So, mas maigi, i-repaint na lang. Inabot ng mahigit 1.5 oras ang pagbabaklas. Lahat ng matatanggal naming waiting shed ay sinosurrender namin sa opisina ng GSD na impounding nila sa compound din ng City Hall. Hindi bababa sa 50 waiting shed ang tinanggal na simula noong Agosto. Sa halagang mahigit 200,000 pesos bawat waiting shed, aabot sa 13 million pesos ang kabuoang halaga ng mga binaklas na waiting shed. Siguro ito kami nag-umpisa pa sa District 1, District 3, mga siguro may mga kulang-kulang 1,000 to, 1,000 waiting shed. Everyday po ito, pwera lang kung meron kami mga malalaking demolition na gagawin. Wala raw exempted sa order. Ultimo si Mayor Bautista ay hindi exempted dun sa kanyang kautusan. In fact, kami rin po ay nagtatanggal ng mga streamers, tarpaulin streamers, markers na may pangalan niya, no? O di kaya ay mayroong litrato niya. May mga hindi pabor sa pagbaklas sa mga waiting shed. Ito kasi, daanan to ng tricycle. So, pag gusto mong sumakay, dito ka na maghihintay para sa tricycle. Kumbaga, waiting area. No? Tapos, pag umuulan naman, mahirap kasi from C5, no? Pag inabutan ka ng ulan, walang bubong So, yung mga inabutan ng ulan, pag nagkakataon may ulan, dito sila nag-i-stay. Ayon kay Kapitan Marvin Morales ng Barangay Escopa 1, malaking bagay ang waiting shed, lalo na't hindi bababa sa 50 katao ang nag-aabang ng sasakyan sa lugar araw-araw. Para sa akin, huwag na muna, lalo na't alam naman na talagang kapakipakinabang. Pabor naman daw siya sa pagbabawal ng EPAL projects, pero kailangan daw timbangin kung tamang alisin ang mga waiting shed na ginastosan ng buwis ng mga mamamayan. Yung memo ng ating butihing mayor, ako'y naman natutuwa nun kasi kahit naman ako, pabor ako doon sa gustong mangyari, yung anti-EPAL bill. Pabor sa mga pasahero mamito, pag ulan, kami may nasisilungan. Nalulungkot kami, nangihinayang kasi malaking tulong naman yun sa mga tao. Nagpapahinga o kaya kung umuulan, sumisilong sila. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng mga konsehal na nagpalagay ng mga waiting shed pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon sa Engineering Department ng Quezon City, mahigit 270,000 pesos ang halaga ng isang standard waiting shed sa lungsod. Pinakamahal ang bakal na poste at mga materyales para sa bubong na halos 140,000 pesos.
Maliban sa mga standard na materyales, kasama rin ang paglalagay ng mga logo. 15,000 piso ang presyo ng materyales para sa mga logo at 3,000 piso naman ang bayad para sa labor sa pagkakabit ng logo. Ibig sabihin, sa 5 waiting shed na itinayo, halos 100,000 piso sana ang natipid kung walang mga logo. Hindi biro ang perang ginastos sa pagpapatayo ng mga waiting shed mula sa pera ng taong bayan. May ibang paraan daw para alisin ang mga epal. Actually, yung intention maganda. Pero merong isang way na mas mapapakinabangan ng tao yon. Pwede naman natin takpan yung mga posters na yan. Pwedeng pinturahan yan, mapaganda. Instead of dismantling that, nakakapanghinayang lang na yung perang ginastusan. Kasi we're sure naman na yung mga tinayong waiting shed naman, hindi naman private money ng mga politiko yan eh. Pera din ng mga taxpayer yan. Ang mga natanggal na waiting shed, papalitan daw ng bago at ng iisang disenyo sa susunod na taon, ilang buwan bago ang eleksyon. More or less, sa first quarter sisimulan natin. They must have one and the same look. Kumbaga sa street lights, kung yung ating mga street lights pare-pareho ang disenyo, ganun din dapat yung iba pang mga street furnitures for purposes of uniformity of look, no? And strategic location ng ating mga street furniture. Actually, pagsasayang talaga ng pera yan. In the first place, hindi matatayo yung waiting shed na yan nang walang kaukulang permit doon sa agency ng City Hall. Halimbawa, sa Quezon City, hindi ka naman basta pwedeng bumili ng bakal, mag-welding at itayo dyan yan. Tapos later on, magtatayo na naman ng waiting shed sa lugar na yon. So, magkakaroon na naman ng appropriation, pera na naman ng mga taga Quezon City yon. Mali na lagyan ng pangalan ang anumang proyekto ng gobyerno gaya ng waiting shed. Pero ang pagsira sa mga ito ay pagsasayang sa pera nating lahat dahil sa buwis ng taong bayan, nagmumula ang mga ito.